Ayan, ayan. Happy Monday, everyone. It's only the start of the week and yet we are already thinking of the weekend. Aba, wag mag-deny. Aminin na po. Lahat naman tayo talaga. We can't wait for the weekend because the weekend is always too short. Pero ngayon pong darating na Sabado, punong-puno po ng activities and mga events and gatherings ang kalendaryo nating mga kababayan. And we're going to be talking about that today on Kababayan LA. Ako po si Janelle So, ang inyong kababayan dito sa Los Angeles. At dahil nga po Lunes ngayon, umpisan po natin ang ating programa ng pakikibalita mula sa balita. Kasama po natin ngayon mula sa Glendale Newsroom ng Midweek at Weekend Balita ang kanilang Editor-in-Chief, Ronnie Laigo, na naku Ronnie, puro malulungkot na balita na naman ang hatid mo sa amin ngayong hapon. Oo nga, Janelle. In fact, si Gary Valenciano sa concert nilang Ask One with Martin Rivera, no? In-announce niya sa mga viewer, mga nanonood sa kanila na Typhoon Lupit, no? Ang ganda ng pangalan, o napakasakit pala, no? Lupit na darating mula na naman sa Pilipinas, sa ating bayan, ano? Sa mukhang Huwebes yata ang dating nitong bagyong ito. But you know, Ronnie, they're saying that Typhoon Lupit, that's the, I guess, the international name because once it enters Philippine territory, it's going to be renamed Typhoon Ramil, right? Oo. Kasi nga mukhang napaka-ironic, ano? After ng devastating two typhoons na nalaganap sa ating bayan, by Thursday, mukhang another episode na naman ng ganitong calamity at ina-expect nila na magkakaroon naman ng landslide at saka mga pagbaha sa atin. Ikatlong bagyo na ito nagsimula kay Ondoy, napunta kay Pepe, ngayon naman si Typhoon Lupit or si Typhoon Ramil. Gaano naman kalakas itong bagyo na to, Ronnie, kumpara doon sa dalawang nauna? At the moment, pinataas nila na 120 miles per hour ang pagbabiyahe nito, no? At mga 1 per an hour ang rainfall ng mga ganap sa ating bayan. Hopefully, hindi masyado tayo ma-apektuhan, pero Northern Luzon ang tinatalang ma-apektuhan itong bagyo na ito. Kaya ngayon, ang gobyerno natin ay nagpapadala ng mga boat, ng mga truck, at mga relief goods dito sa Northern Luzon para in anticipation for the damage that would be caused by this new typhoon. At least, the good thing about this is nakapractice na yung gobyerno natin for the past 2 typhoons. Ngayon, mas ready na silang harapin itong pangatlong typhoon na to. And we are praying that it's not going to be as strong as the other two. Pero Ronnie, bukod pa dito, patong-patong ang problema ng ating mga kababayan sa Pilipinas, especially with the budget deficit soaring. Ano bang nangyari dito? Oo, kasi nga, short ang revenues natin sa ating bayan at lalaki pa ngayon dahil nga sa bagyong ito, yung mga damage na nangyari, no? Marami tayong mga bridges, mga kalye na nasira. Sinasabi ng gobyerno, supposedly, the first 9 months, we were expecting like a revenue of 1 trillion pesos, pero short ito, no? Mga 843 billion pesos lang ang nakolekta natin. At sabi na nga natin, no, because of the damage of the typhoon, tataas pa ang budget deficit natin, maybe at the end of the year. Hopefully, yung mga aid na mangyayari manggagaling sa mga iba't ibang bayan, makatulong sa ating pag-recover. Alright, maraming salamat sa iyong pagbabalita sa amin ngayong hapon, Ronnie Laigo, at mabuhay ka. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa kanilang dyaryo, sa kanilang pahayagan Midweek at Weekend Balita, also on their website, www.balita.com. Moving on now, tayo mga kababayan dito sa Amerika, we are safe from the typhoons in the Philippines, yung mga pagbabaha sa Pilipinas, pero tayo po dito ay may iba namang pinaghahandaang paaning mangyaring sakuna sa atin. And here is Albert Bataclan with his report. Kilala ang California, tahanan ng 37 milyon